So yan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Isa Shop. So yung bumili sa atin ng BFT ngayon nagtanong, kapag ba dormant sir, uh, dire-diretso lang ba yung pag-aalaga o may ginagawa tayong ibang special na pamamaraan during dormant period, no? At yung hindi pa pala nakakalam ng dormant period, ay ito yung time na parang natutulog yung inyong halaman, walang bagong growth, tapos medyo nangingitim yung mga traps, no, mabagal yung ay nga yung mga pagsibol ng kanilang mga picture, tapos ay yung mga traps, tapos parang matigas, no, yung mga old growth niya. So sa amin dito, ang ginagawa lang, hinayaan lang namin, basta tama yung pag-aalaga nyo, tapos hindi kayo palagalaw, no, kung wala namang problema yung media nyo, healthy media, maayos yung tubig na binibigay, low minerals, no? Kung na-maintain nyo yun, pagkagising nun, sobrang dami pagkatapos. Ilang beses na rin ako nagawa ng video about dormancy. At napansin nyo naman, na after ng pagkagising, ang daming mga plantlets. So yung plantlets na yun, hindi siya tulad ng ibang plantlets na ang mabagal lumaki. Tulad yung mga galing sa seeds na inaabot ng taon. Ayun, couple of months lang, nagiging matured BFT na. Mga 2 to 3 months, sabihin natin. Malaking mga BFT na yon at parang mother plant na yung size. So, ganun yung bilis para silang binigyan ng growth hormone. Or baka nga, di ba? After dormancy, naipon yung kanilang energy at bumabawi sila. At yung pagdami ng Venus flytrap after dormancy ay hindi nakabase sa laki ng rhizome. Although nakakatulong yun, kahit na maliit lang yung rhizome, napansin ko, ang dami rin ng lumalabas na mga plantlet. Kaya nga sabi ko, ba't ganun? Dati-rati, nagpo-propagate ako, ganito karaming BFT yung naipoproduce ko. Tapos nag-uumpisa uli ako sa maliit. Pero dito, nung hinahayaan ko na lang, nag-uumpisa ako sa mali, pero mabibilis lumaki at mabilis dumami. As in, minsan naka-experience ako sa isang multibar dito, hindi ko matandaan kung salmon or tama, ito pala yung Chinese dumplings. After niyang gumising, naging 11. Di ba? So ganun kabilis dumami after dormancy. So hayaan nyo lang, pero hayaan na hindi pababayaan. Hayaan na means tama pa rin yung pag-aalaga nyo. Bigay nyo palagi yung tatlo na hindi nawawala sa care guide natin. Healthy media, ibig sabihin na low minerals yung media. No, walang mga kung ano-anong dapat makita na impurities. Ano ba yung healthy media? Sa akin, ito yung healthy media. Ito yung healthy media sa akin. Ayan yung healthy media sa akin. Itong bagong healthy media, ayan yung healthy media sa akin. Ano yung unhealthy media? Yung parang nagiging si slimer na o slime. Puro slime na lang yung dahil sa dami ng mineral build-up. So ayun ang hindi ganun kaganda na media. So ano pa, media na konti. No, pag sobrang konti, parang ubos na natin bandilig. Pag sobrang konti, wala ring masyadong contact yung inyong halaman. So, tandaan nyo, yung ginagamit nating media, organic materials yan. So, pag na-decompose yan, nagde-degrade or nade-decompose sila. So, nagiging mas fine, so mas nagiging maliit yung volume ng media. Kaya nga nilalagyan natin yan ng perlite para ma-even out. Pero dahil may kasama pa rin yung sphagnumos, so ayun yung nagiging pit. So kailangan i-manage nyo pa rin, di ba? So hindi ibig sabihin na pabayaan na ng tuluyan. So i-check nyo kung may mga tumutubong damo dyan, tatanggalin nyo. Kasi kung hindi nyo tatanggalin yan, ma-outgrown bago pa magising yung halaman nyo, ang dami ng damo na hindi na sila makarecover dahil bukod sa inagawan sila ng space, inagawan pa sila ng liwanag or yung nare-receive nilang sunlight. Tapos dapat didiligan nyo rin ng regular. Dilig na hindi nakababad lagi, dilig na hindi natutuyaan na bone dry. So ayun lang ang ginagawa namin mga sir and moms during
dormancy period. Pwede nyo rin gawin mag-propagate, pero magiging successful rin naman kayo dun eh. Pero mas although sa tingin ko kung ano, mas marami kayong matututunan doon sa propagation nga. Pero pagdating naman dun sa yung makita nyo yung cycle ng halaman, kasi mahalaga yun bilang mga nag-aalaga ng carnivorous plant, yung makita nyo yung cycle para hindi kayo kinakabahan pagka ganito na yung nangyayari sa halaman. Aware kayo na normal lang yung ganong stage. Yung pangyayari na yun sa 7 taon namin na pag-aalaga, ngayong year lang na to namin natutunan na wag pakialaman. Pero yun, inabot kami ng 7 years. Bakit? Kasi ang hilig namin mag-propagate. Sobrang taas kasi ng demand during pandemic na kailangan namin i-propagate kahit maliliit pa lang. So kaya ang dami na ini sa akin dahil wala na daw pahinga yung aking mga BFT. Pero wala tayong successful naman, naparami naman natin nung time na yon. So marami pang mga tips and tricks. Panoodin nyo lang dun sa mga nakaraang mga video kasi tingnan nyo to. Isa sa mga best example to nung best media. Sphagnumos and Fairlight, tapos may live sphagnumos sa paligid. Alamin nyo kung bakit may live sphagnumos yan. Sa mga matagal na nanonood, alam na nila kung bakit natin nalagyan ng live sphagnumos, dahil advantage yan sa mga carnivorous plants. So yun lang muna, at ipapako lang to at ipapakita dun sa bumili kung ano ang itsura ng halaman na ma-receive niya. Ito pala, yung binili na to, worth 600 pesos sa Shopee. Typical to, ibig sabihin, ito yung pinaka-common na BFT. Typical meaning seed grown o kaya yung mga lost ID, typical BFT, no, walang mga cultivar. So ito naman yung 2K to, multiple plants in a big pot. So naglalaman to ng more than 2 plants in one pot. Iba dito 3, iba 4, iba 5, iba more than that. Tapos nakalagay na siya sa big media. Dahil may sale tayo ngayon, yung 600 naging around 500 or 400 plus na lang. Tapos etong 2K naging 1.6 na lang. Tapos bumili siya ng 3 kaya binigyan ko siya ng isang tree na mother plant rin na red piranha. Bibili lang na ito kahapon, bumili uli ngayon. Kaya ayoko naman mapahiya na pinadalang ko siya ng halaman na hindi worth sa pera niya. No, sa tingin nyo ba worth na to sa pera niya minili niya? Around 4,700 or 800. Hindi ako magaling sa mate. So ayan, 3 cultivar, isang adjo, isang wait lang, lagyan natin dito baka matumba, ang disgrasya pa, isang Dutch. Diba? Tignan nyo yan. Dutch. Picture lang ko pa yan eh. Kaya dyan muna. Tama natin nalagay dyan. Dyan muna. Tapos isang GJ Giant form. Dami na ito. Kaya ganyan na yung So maayos pa natin ito mamaya. Hindi pa ganun ka firm yung pagkakatanon. Pero tingnan mo kung gaano karami yan. Tsaka active traps to. Ito yung pinakamasipag nga kumain ng insekto. So papaarawan lang niya to. Ito, pwede itong water tray. Pero manipis lang. So mabilis tumubo yan. Kaya pagka pinulsa niya yan, isa to sa mga pinakamagiging maganda niyang BFT. Itong mga napili niya. Ito, recommend ko to. Sabi ko, ito yung mga pinakamagalalaki namin na BFT na kapag lumaki, malaki talaga. Ito namang maliit na or medium size na red piranha. Hindi talaga nalaki na gusto to. Pero makulay at mabilis naman. Kaya yung pinagpipri namin, dahil well appreciated yung ganito kagandang mga cultivar. So 1K rin yung halaga niyan. After discount 800. Pero in this case, I can give them as a freebie kasi marami naman siyang binili. No, so marami pa tayong mga pang-out dyan. Kung gusto makareceive ng katulad ng ganitong purchase, sabihin nyo lang. Sorry, katulad nung nakita ko dun sa video nyo, pwede po yan. Basta ongoing pa rin yung sale natin. Kasi pag hindi na sale yan, nasa 6K na yan. At hindi ko alam kung makapagbigay pa ako ng freebies by that time. So yun lang muna. God bless and bye bye. Thank you po sa pagsuporta.